Isipin nyo ang unibersong bumubulong ng sinaunang lihim kung saan bawat bituin at silula ay sumasayaw sa di nakikitang ritmo. Paano kung ang lahat ng ating nakikita, buhay, kosmos at iniisip ay hindi basta nagkataon, kundi bahagi ng mas malaking plano? Ngayon, tayo ay maglalakbay sa isang kapanapanabik na paglalakbay na magsisimula sa puso ng ating otak at aabot hanggang sa mga hangganan ng realidad. Kwento ito ng agham, misteryo at posibilidad na nagbubukas ng pambihirang tanong. May matalinong disenyo nga ba sa likod nito? Pero bago tayo magsimula sa kahangahangang paglalakbay na ito, gaya ng lagi naming ginagawa, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming channel para suportahan ang aming trabaho at para hindi ninyo ma-miss ang mga bagong video. Matagal nang tinatalakay ng mga siyentipiko at pilosopo ang teoryang may matalinong disenyo sa likod ng universo at buhay. Madalas, taliwas ang konseptong ito sa sinabi ni Darwin. Komplikado ang buhay dahil ito ay resulta ng mga nagkataong proseso at natural na seleksyon. Pero may isang bagay nagpapabago sa lahat. Ang 2,005 na pag-aaral na long-term modulation of electrical synapses in the mammalian thalamus ni Landisman at Connors inilatala sa Science ay nagdadala sa atin sa utak gamit ang isang kamangha-manghang tuklas. Hindi nito direktang pinapatunayan ang isang sinadyang kaayusan, pero ipinapakita nito ang isang antas ng pagiging komplikado na nakakaengganyo sa atin na mag-isip. Maaring mayroong higit pa sa likod ng lahat ng ito kaysa sa basta-bastang pagkakataon lang. Dinala tayo ng pag-aaral na ito sa talamo, mahalagang bahagi ng utak ng mamal para mas mapagmasdan ang mga electrical na synapse. Ano ang mga ito? Espesyal itong koneksyon ng mga neuron na nagpapasa agad ng electrical na signal sa magkabilang direksyon, di tulad ng mas mabagal na chemical na synapse. May kakaibang bagay dito. Hindi nananatiling pareho ang mga synapse na ito, kundi nag-a-adjust sila habang lumilipas ang panahon. Maari silang magbago, umaangkop depende sa nangyayari sa utak. Isa itong natuklasan na nagpapakita sa atin kung gaano kakomplikado at kabuhay ang sistema ng nerbiyos. Kaya, gaya ng makikita natin, mapapaisip ka kung lahat ba ng ito ay nagkataon lang. Mula dito, pwede na tayo mag-isip. Paano kung ang universo at buhay ay hindi lang swerte, kundi bunga ng plano? Isang disenyo na makikita sa batas ng pisika, estrukturang biolohikal at eksaktong mekanismo. Halukain pa natin. Sa talamo, laganap ang dekuryenteng synapse sa pagitan ng inhibitoryong neuron na pumipigil sa ilang gawain ng utak at hindi sila nakapirmi. Nagbabago sila, umaangkop at nagpapakita ng nakakagulat na plasticity. Ipinapakita nitong ang otak ay hindi isang nakapirming kahon ng mga koneksyon, kundi buhay na network na umaangkop at tumutugon. Isang napakapino at masalimuot na sistema na talaga namang kahanga-hanga. Pero maari rin namang nagkataon lang ito. Ang plastisidad na ito ay kaakibat ng plastisidad ng mga chemical na synapse na tumutulong sa atin na mas maunawaan kung paano pinoproseso ng utak ang komplikadong impormasyon, kinokordina ang mga tugon at pinananatiling balanse ang lahat kahit may pagbabago sa paligid. Ang kasalimutang ito ang nagtutulak sa atin tumingin sa pinagmulan ng universo. Ipinapakita ng makabagong kosmolohiya ang isang pambihirang bagay. Ang pangunahing batas ng kosmos tulad ng grabidad, konstante ni Planck at bilis ng liwanag ay may kamangha-manghang katumpakan. Kung bahagyang magbago ang mga numerong ito, walang bituin, planeta o molekula para sa buhay. Tinatawag itong fine-tuning ng universo ng mga siyentipiko. Kapag pinagsama pa ito sa nakikita natin sa otak, gaya ng plastisidad ng mga synapse sa pag-aaral ni Landisman at Connors, nabubuo ang isang senaryo na talagang nakakapag-isip. At kung may ugnayan sa pagitan ng mga antas ng kaayusan na ito, ang universo ay hindi na mukhang isang malaking kaguluhan na walang saysay, kundi isang sistemang maayos ang pagkakabuo na may mga batas at mekanismong tila ginawa talaga para lumikha at magpanatili ng buhay. Balik tayo sa electrical synapse na tinatalakay natin, isipin ninyo ito ng ganito. Paano kung ito ay isang uri ng biological code? Hindi lang basta isang piraso ng puzzle, kundi isang set ng mga tagubilin na nagpapahintulot sa buhay na umiral, mag-imbento, matuto, at kahit tumingin sa salamin at itanong sa sarili kung sino ako. Ang kanilang pagbabago sa pagdaan ng panahon o pangmatagalang modulasyon ay hindi hiwalay na bagay. Kasama ito sa sistemang nerbyoso na tumatanggap, nagpoproseso ng signal at nagpapalabas ng epektibong kilos. Antas ito ng koneksyon na nagpapahiwatig ng nakatagong arkitektura, isang disenyo lampas sa pagsasama ng mga bahagi.
Kung palalawakin natin ang pananaw sa ebolusyon ng buhay at paglika ng universo, maaring isipin na ang intelligent design ay hindi isang taong dumarating at inaayos ang lahat mula sa itaas. Marahil ito ay isang bagay na mas banayad, isang prinsipyo na naninirahan sa loob ng mga batas ng kalikasan na kasulat na roon mula pa sa simula. Kung iisipin ninyo, dinadala tayo ng lahat ng ito diretso sa puso ng pag-aaral ni Landisman at ng kanyang grupo. Doon natin matatagpuan ang mga electrical synapse, isang sistema sa utak na kasing misteryoso at kagilagilalas. Dati, hindi natin ito naiintindihan, pero ngayon, unti-unti na nilang ibinubunyag ang espesyal na bagay. Di tulad ng mga chemical na synapse na nagpapadala ng mababagal na mensahe, gamit ang mga chemical sa puwang sa pagitan ng mga neuron, ang mga ito ay direktang gumagana gamit ang maliliit na kanal na tinatawag na gap junctions na nag-uugnay sa dalawang neuron na parang iisa. Dahil dito, mabilis, halos agad, na dumadaan ang mga electrical na signal kaya perpektong sabay ang mga selula at nakakapag-usap sa magkabilang direksyon. At may higit pa dyan. Namumukotangi sa pag-aaral ang kakayahan ng electrical na synapse na magbago sa pagdaan ng panahon na tinatawag na synaptikong plastisidad. Madalas nating iugnay ang plastisidad sa chemical na synapse na tumutulong sa utak sa pagkatuto at pag-alala sa pamamagitan ng pangmatagalang pagbabago. Sa mga electrical na synapse, tila hindi ito mahalaga, pero natuklasan ni Landisman at Connors na sa talamo, ang mga koneksyong ito ay naaayos at tumutugon sa aktibidad sa paligid nila na may kakayahang magbago. Maaring patunay ito na ang utak ay hindi lang tagapasa ng signal, kundi aktibong umaangkop na para bang tumutugon ito sa panlabas na mundo. Ipinapakita nito kung gaano ka-flexible ang nervous system natin na mas komplikado kaysa simpleng pagpapasa ng impormasyon. Parang trabaho ng inhinyero, bawat bahagi ay inayos para magtulungan at mapanatili ang balanse. Kung ito ay resulta lang ng mga random na mutasyon, dapat ay may inaasahan tayong mga pagkakamali o sayang dito at doon. Pero parang lahat ay nakaayos para gumana sa pinakamainam na paraan. Isa pang signal na maaring magpahiwatig ng matalinong disenyo. Subukan nating tingnan ito sa ibang pananaw. Isipin ang artificial neural networks na gamit sa artificial intelligence. Ito ay mga sistemang gawa ng tao, hango sa utak at dinisenyo para sa partikular na layunin. Mabilis at episyenteng magproseso ng datos gamit ang naayong koneksyon habang natututo. Sa pag-aaral ni Landisman, ang mga electrical na synapse ay lubang kahawig na mga ito, nagbabago at umaangkop sa stimulus at tumutugon ng dynamic. Ang kaibahan, ang artificial na network ay gawa natin na may malinaw na plano habang ang mga synapse ay likha ng kalikasan nang walang nakikitang taga-disenyo. Nagdudulot ito ng tanong, paano kung ang kalikasan ay kumuha ng inspirasyon sa isang disenyo o baka ang disenyo ay likas na sa kanya? Ang katumpakan kung paano pinagsasabay ng mga synapse ang mga neuron ay parang mathematical na kalkulasyon na tila bahagi ng mas malaking bagay at ginagabayan ng mga patakaran lampas sa tsamba. Kung iugnay sa naunang usapan ukol sa universo at biological na kodigo, tila bawat piraso ng puzzle ay nagpapalapit sa atin sa isang nakatagong disenyo. Balikan natin ang usapan tungkol sa mga dekoryenteng synapse. May isa pang aspeto sa pag-aaral ni Landisman na mahalagang tuklasin, kung paano napapanatiling magkakasabay ng mga koneksyong ito ang lahat. Mahalaga ang sabayang galaw sa thalamus, lalo na sa pagpersepsyon ng tunog o larawan at paglipat ng otak mula tulog sa gising. Hindi lang basta nanonood ang electrical synapse, nagbabago ito sa paglipas ng panahon, inaayos ang dalas ng pag-uusap ng mga neuron at umangkop ayon sa kasalukuyang pangangailangan. Hindi ito isang bagay na basta na lang nangyayari. Kailangan dito ng perpektong pagsasama-sama ng mga molekula, electrical na signal at mga estruktura, lahat nagtutulungan para makabuo ng isang makabuluhang resulta. Sa biolohiya, madalas sinasabi na ang pagkakasabay ay kusang nangyayari, parang isang likas na pangyayari. Pero kapag napapansin mo ito kahit saan, mula sa araw-gabi hanggang sa alon ng otak, mapapaisip ka kung may mas malalim na kaayusan, parang sinadya. Ngayon, ilipat natin ang pananaw mula sa utak tungo sa universo, kung saan makikita rin natin ang kaugnayan sa fine-tuning na nabanggit kanina. Ang mga pangunahing batas ng kosmos tulad ng grabidad, elektromagnetikong konstante at masa ng pinakamaliit na particle ay eksaktong nakakalibrate na nakakagulat. Subukan ninyong isipin, kung ang grabidad ay mas malakas ng kaunti, ang universo ay guguho na sana agad pagkatapos ng Big Bang. Kung mas mahina ito, walang bituin, galaksya o kahit ano.
Isa itong makitid na bintana, perpektong balanse na nagpapahintulot sa buhay. Tinawag ito ng mga siyentipiko na cosmological na misteryo. Sabi ng iba, swerte lang ito o baka may multiverso na may walang hanggang posibilidad. Pero maari ring hindi nagbago ang kasaktuhang ito. Hindi aksidente, kundi plano ito para ihanda ang universo sa pagtanggap ng mas komplikadong bagay tulad ng dekuryenteng synapse na pinag-aaralan natin. Ang parehong synapse na iyon, dahil sa kakayahan nilang magbago, ay tila galing sa universo na alam kung paano palagiin ang buhay. At dito pumapasok ang mas kawili-wiling punto, hindi lang pinapayagan ng batas ng pisika ang mga organikong molekula, kundi inaayos pa ito sa mga buhay na sistema. Bumalik tayo sa mga electrical na synapse. Gumagana ang mga ito dahil sa mga espesyal na protina tulad ng mga koneksina na nagsasama-sama upang mabuo ang mga gap junction na binanggit natin kanina. Nangyayari lang ito dahil perpekto ang mga kondisyong chemical, physical at ang mga ito ay nakadepende sa mga konstante ng universo. Kung hindi matatag ang kosmos, wala sanang manaestrukturang ito. Ang kaayusan sa otak ay tila pagpapatuloy ng kaayusan ng mga bituin mula sa pagsilang ng universo hanggang sa kamalayang natutulot sa ating mag-isip at magsalita tungkol dito. Mag-step back muna tayo dahil may tanong na konektado rito. Ipinakita ni Darwin ang ebolusyon bilang pagsasama ng random na mutasyon at natural na seleksyon na walang tiyak na direksyon. Sa pag-aaral ni Landisman at Connors sa electrical synapses at plasticity na tumutulong sa utak mag-adapt, mapapaisip ka. Paano kung hindi lahat ay aksidente? Maaring may batas ng kalikasan na gumagabay sa mga biological system tungo sa mas komplikadong antas. Ayon sa ideyang ito, hindi tinututulan ng intelligent design ng evolusyon, kundi ginagawa itong isang sinadyang proseso na hindi lubos na random ang mutation at seleksyon, kundi may sinusundang takda. Ang electrical synapse sa kanilang sabayang kilos at adaptability ay maaring magpakita na ang kalikasan ay may programang lumilika ng mas kapaki-pakinabang at gumaganang mga estruktura. Paano gumagana ang programang ito? Isipin ang mga batas ng kalikasan na parang riles ng tren, ginagabayan ng mga patakaran chemical saan man. Hindi kapritsyo ang mga batas na ito. Sila ang nagdedesisyon kung ano ang pwedeng mangyari, aling mutasyon ang gumagana at aling adaptasyon ang natitira. Marahil ito na ang tinatawag na intelligent design. Isang planong nagtatakda ng mga patakaran at lumilika ng kapaligirang ginagabayan ng ebolusyon sa mga handang posibilidad. Hindi aksidente ang kakayahang magbago ng mga synapse, kundi resulta ito ng sistemang marunong umunlad para maging mas episyente. Kung susundin natin ang ideya ng mga batas ng kalikasan bilang riles, may isa pang phenomenon na kaugnay dito. Ang evolusyonaryong konberhensya. Ito ay kapag ang magkaibang mga nilalang na walang kaugnayan sa isa't isa ay nauuwi sa pagdevelop ng magkatulad na mga katangian dahil kailangan nilang harapin ang magkaparehong mga problema. Halimbawa, ang mga mata, ang mga pugita at mga bertebrado ay nagkaroon ng mga mata na bawat isa ay nagdevelop ng magkahiwalay. O kaya naman ang mga pakpak ng mga ibon at insekto. Ang landas na ebolusyon ay tila may malinaw na direksyon tungo sa ilang resulta. Paano kung ang intelligent design ay parang tahimik na arkitekto? Isang bagay na nagtatakda sa mga batas ng kalikasan para lumika ng kasalimuatan at pag-aangkop. Lahat ng ito ay nagdadala sa ideyang madalas lumitaw tuwing usapang disenyo. Ang di na mapapasimpleng kasalimuatan ay tumutukoy sa mga sistemang biolohikal na masyadong komplikado para mabuo ng paunti-unti gamit lang ang maliliit at nagkataong pagbabago. Ang mga dekuryenteng synapse na wala namang karatula na nagsasabing hindi mapapalit, pero tingnan mo, umaasa ito sa halo-halong protina, signal na electrical at molecular na kontrol na kailangang sabay-sabay gumana. Paano mabubuo ang sistemang ganito kasalimuot kung wala lahat ng bahagi nito sa simula? Maaaring hindi nag-iisa ang evolusyon. Posibleng may disenyo na tumulong at naglagay ng pangunahing bahagi handa ng gamitin. Sa ganitong kaso, hindi mula sa simula nililika ng natural na seleksyon, kundi pumipili lang sa mga posibleng gawa na ng nakatagong disenyo. Hindi naman natin kailangang itapon lahat ng alam natin tungkol sa pagkakataon. Ang intelligent design ay hindi pagtalikod sa random na mutasyon o natural na seleksyon, kundi pagtingin sa mga ito sa mas malawak na pananaw. Ang mga mutasyon ay maaring maging gasolina na nagpapadana sa makina at ang seleksyon ang nagsisilbing salaan na pumipili ng pinakamabuti. Pero maaring gumagana sila sa loob ng isang sistemang nilika upang dalhin ang buhay sa mas mataas na antas ng kompleksidad at kamalayan. Ang mga electrical na synapse, dahil sa kakayahan nilang mag-adapt at magsabay, ay perpektong halimbawa ng balanse.
Maaring nagmula sila sa mga random na pangyayari, pero hindi aksidente ang paraan ng kanilang paggana. Kompromiso ito na lagpas sa dating pagtatalo ng mga naniniwala sa ebolusyon at mga gusto ng lumika, kung saan nagiging paraan ng ebolusyon sa pagpapakita ng matalinong disenyo. Ang universo ay parang buhay na laboratorio. May sapalaran, ngunit hindi ito ang kumokontrol sa lahat. May layunin sa pundasyon nito na dahan-dahang gumagabay. Ang Intelligent Design Hypothesis ay bahagi ng matagal ng usapan sa pagitan ng agham at relihiyon. Karaniwan, sinusubukan ang makabagong agham na unawain ang mundo nang hindi isinasali ang mga supernatural na puwersa, habang maraming tradisyong panrelihiyon ang nakikita ang kaayusan ng kosmos bilang gawa ng isang banal na nilalang. Pero ang ating sinusuri dito ay kakaiba, isang uri ng gitnang daan. Hindi na kailangang isipin na may tagapaglikha na nakikialam dahil ang intensyon ay nasa loob ng mga batas ng kalikasan. Balikan natin ang pag-aaral ni Landisman sa mga electrical na synapse, kung saan ang kanilang kakayahang magbago at sabayang kilos ay magandang halimbawa nito. Parang ginawa ang mga ito para suportahan ang buhay at kamalayan na may pakiramdam ng layunin. Hindi kailangang isuko ang maigpit na agham dito. Kailangan lang nating pagmasdan at itanong kung ang kaayusan mula talamos hanggang universo ay hindi ba palatandaan ng likas na presensya? Ito ay humahantong sa hangganang nararanasan ng agham na konektado sa pinag-uusapan nating pinapatnubay ang ebolusyon. Magaling ang agham sa pagpapaliwanag kung paano gumagana ang mga bagay. Pero pagdating sa tanong na bakit nilikha ng kalikasan ang napakapino nitong sistema, mahirap sagutin. Ganon din sa fine-tuning ng universo. Kaya nating tukuyin ang eksaktong halaga ng mga physical na constant, pero ang dahilan kung bakit akma ang mga ito sa buhay ay ibang usapan. Dito pumapasok ang intelligent design bilang isang philosophical na hypothesis para punan ang kakulangan na iyon. Hindi ibig sabihin at sambalang lahat, maaaring may layunin dito. Hindi ito pantalikod sa agham, kabaligtaran pa nga. Imbitasyon itong mag-usap ang iba't ibang disiplina, hindi lang tumutok sa numero. Ang intelligent design ay taliwas sa pananaw ng marami tungkol sa universo ngayon. Isang lugar na walang layunin, pinapagana lang ng pisikal na batas na walang direksyon. Ito ang materialistang paradigma. Pero kapag tiningnan natin halimbawa ang plasticity ng mga electrical synapse sa pag-aaral ni Landisman, makikita natin ang isang organisasyon na tila masyadong perpekto para maging isang aksidente lang. Kung lahat ay nagkataon lang, mas inaasahang magulo at may ilang kapintasan. Sa halip, gumagana ang talamus na may katumpakang tila halos kalkulado. Isipin mo kung mapapatunayan natin na ang sinkroniyang nililika ng mga synapse na ito ang siyang lihim sa likod ng kamalayan. Hindi mo ba naisip kung ang universo ay nilikha para makapag-isip at makaunawa tayo? Hindi lang ito tungkol sa utak, makakatulong din ang kosmolohiya, halimbawa sa bagong palatandaan ng fine-tuning o kung paano nabuo ang mga unang molekula ng buhay. Ang mga pag-usad na ito ay maaaring magsabi sa atin kung ang disenyo ay isang matibay na direksyon o hindi. Hindi ito tiyak na sagot, kundi hypothesis na nagtutulak sa agham na hindi lang alamin kung paano nangyayari ang mga bagay, kundi tuklasin din ang dahilan na nagdadala sa atin sa di pa napupuntahang lugar. At may higit pa dyan, isang bagay na may kaugnayan sa usapan ng iba't ibang disiplina na nabanggit. Ang intelligent design ay maaring maging isang tulay, isang paraan para pagdugtungin ang iba't ibang mundo. Mga neuroscientist, pisiko, pilosopo, pati na rin mga teologo. Maaaring magsama-sama sila sa isang mesa para mas maintindihan ang mga bagay tulad ng mga electrical synapse at cosmic fine-tuning. Hindi ito tungkol sa tiyak na katotohanan, kundi sa pagpapalawak ng ating kaalaman sa universo. Sinimulan natin sa pag-aaral ni Landisman tungkol sa talamus kasama ang mga electrical synapse na umaangkop at nagsisynchronize sa sopistikadong paraan na parang ginawa para maging adaptable at conscious tayo. Tumingin tayo sa mas malawak na perspektibo. Ang mga physical na constant ng universo ay nakaayos ng eksakto para bang inihanda ang mundo para sa buhay. Isang kaayusan na mula sa mga bituin hanggang sa mga network ng ating utak at ang ebolusyon. Baka paraan ito kung paano nagpapalitaw ng disenyo ang mga batas na ito, hindi bulag gaya ng akala natin. Magkaugnay ang pilosopya at agham na humihimok sa atin na pag-isipan muli ang nalalaman at palawakin ang talakayan. Kapag pinagsama-sama, ipinapakita sa atin ng mga pirasong ito ang isang universo na hindi mukhang basta-basta lang, kundi sinadya, ginawa upang likhain at suportahan ang buhay sa lahat ng anyo nito. Ang fine-tuning, dahil sa kakaibang kasakdalan nito, ang nagtatakda ng kondisyon para mag-exist ang mga estrukturang ito. Ang evolusyon, ang paraan ng pagsusuri sa lahat ng posibleng mangyari, kaya hindi na kailangan ng taga-disenyo mula sa labas.
Ang layunin ay tila nasa loob ng realidad nakapaloob sa pundasyon nito. Mula pisika hanggang biolohiya, makakaugnay ang bawat antas, tila nilika ang universo para baguhin ang paunang kaguluhan tungo sa mas mayamang kaayusan, hanggang sa mga nilalang na kayang magsuri sa kanilang sarili at magtanong kung sino sila. Isa itong kaisipan na nagbabago sa paraan ng pagtingin natin sa kosmos. Hindi na ito malamig at walang pakialam, kundi may layunin na unti-unting nahahayag. Ang intelligent design ay hindi isang nakahandang sagot, kundi isang ideya na karapat-dapat tuklasin gamit ang agham at pilosopya. Ang ating kaalaman ay nagdadala ng mga tanong na di natin kayang baliwalain. Bakit napaka-perpekto ng universo para sa buhay? Paano nabubuo ang masalimuot na mga sistema na may ganitong kaayusan? Sa halip na baliwalain ang mga tanong, gawin natin itong paanyaya na maghanap pa at lampasan ng alam natin, tulad ng mga bagong tuklas sa talamo, pinagmula ng buhay o kosmos. Maaring magbigay ang mga bagong tuklas na ito ng iba pang palatandaan para kumpirmahin o pabulaanan ang pananaw na ito. Inanyayahan namin kayong ilagay ang opinyon ninyo sa komento. Kung nagustuhan niyo ang video, mag-subscribe para suportahan kami at hindi ma-miss ang bagong videos. Hanggang sa susunod na kwento!